Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan may isang hangal ang bigla na lamang sumulpot para guluhin si Senior Sister Han. At akma na sanang aalis si Senior Sister Han upang makaiwas sa hangal nang bigla siya nitong pigilan sa pamamagitan ng biglaan nitong pagharang ng hawak niyang pamipay dahilan upang mag-ulat bahagya si Senior Sister Han. Maya-maya pa ang may pagka-gentlemang sinabi ng hangal na si Zhao Qi na di man daw sila magkakilala kanina subalit ngayon daw na magkaharap na sila ay nangangahulugan lamang nakakilala na niya ito. Dagdag pa ng hangal na anuman daw ang gustuhing bilhin ni Senior Sister Han ay kaya niyang bilhin para dito dahil isa daw siyang mayamang lalaki at kahit pa daw ang item na hinawakan nito kanina ay kayang-kaya niyang bayaran. Subalit di naman nagpasilaw ang ating Senior Sister Han sa mga sinambit ng mayabang na hangal at may pagkamasungit pa niyang sinabi na umalis-alis daw sa harapan niya ang hangal dahil baka daw di siya makapagpigil at mapuslang pa niya ito. Dahilan ng paglabas ng tunay na kulay ng hangal na magpapanggap na isang gentleman kung saan napalitan agad ito ng pagkamanyakis habang sinasabi na gustong-gusto daw niya ang mga babaeng katulad ni Senior Sister Han na isang palaban habang nakalabas naman ang kanyang dila senialis ng talagang pagkamanyakis ng hangal. May pagka-arrogant pang dagdag ng hangal na si Zhao Qi na di daw makabubuti kay Senior Sister Han na labanan siya at habang nagpapalabas ng nakakatakot at malakas na aura ay sinasabi niyang isa daw siyang genius sa kanilang Zhengang sect na malabo daw matalo ng gaya lamang ni Senior Sister Han na labis namang ikinagulat ni Senior Sister Han. Ang labis nitong pagkagulat ay agad ding napalitan ng matinding takot ng mapagtanto niyang dahil sa lakas ng pressure na ilinalabas ng manyakis na hangal na si Zhao Qi at sa isip-isip ni Senior Sister Han ay wala talaga siyang magiging laban sa hangal base pa lamang sa nararamdaman niyang lakas dahilan ng kanyang pagka-paralisa. Maya-maya pa sa parihong sandali ay makikita na ang kamay ng manyakol na si Zhao Qi na malapit ng dumampi sa matambok na bulubundukin ni Senior Sister Han habang may pagkamayabang na sinasabing tama lang daw ang ginagawa ni Senior Sister Han ang hayaan siyang gawin ang gusto niya dito. Dagdag pa ng hangal habang may nakakalukong tinig na mas makabubuti daw para kay Senior Sister Han kung pipiliin itong mamasyal kasama niya habang naghahanap ng mabibili niya para dito at pagkatapos daw ay magpupunta naman sila sa isang silid para magbakbakan. Subalit sa parihong oras nang malapit ng mahawakan ng hangal ang matambok na pig ni Senior Sister Han ay agad nang nagsalita ang ating bida at may pagbabanta nitong sambit na sa oras daw na dumampi ang kamay ng hangal sa katawan ng kanyang Senior Sister ay sisiguraduhin daw niyang hihiwalay ng mabilis ang mga kamay nito sa sarili nitong katawan. At ang biglaan namang pagsulpot ng ating bida na di man lang naramdaman ng dalawang hangal ay labis nilang ikinaalarma dahilan upang mapasigaw pa ng dahil sa pagkabila ang hangal na kung sino daw ang nagsalita. Habang ang taga-Pangalaga naman nito ay agad na binalaan ang hangal na si Zhao Qi dahil nakasisigurado daw siyang di pambihira ang taglay na lakas ng ating bida dahil di man lang niya naramdaman ang pagdating nito kanina. At habang nakatingin ito sa malademonyong postura ng ating bida ay naninindig balahibo niyang iniisip kung sino daw si Chen Feng at papaano daw ito nakalapit ng ganito sa kanya nang di man lang niya naramdaman ang kahit na kunting presensya nito. At nang makita naman ni Senior Sister Han ang ating bida ay agad din siyang nakahinga ng maluwag ang kaninang nararamdaman niyang pagkabahala ay agad na napalitan ng mga ngiti habang sinasambit ang pangalan ng ating bida. Kung saan makikita naman itong dahan-daang lumalapit sa kanya habang sinasabihan ang kanyang Senior Sister Han na wala na itong dapat ipag-alala dahil nandito na siya para ipagtanggol sa mga hangal na may pagkamanyakol. Maya-maya pa nang makalapit na ang ating bida sa kanyang Senior Sister ay agad niya itong inakbayin at matapos nito ay may pagbabante niyang sinabihan ang hangal na si Zhao Qi na kung ayaw daw nitong mangamoy gulo ay mas mabuti na daw na umalis na lamang ito sa kanyang harapan dahil naririmarim daw siya sa pangit nitong pagmumuka. Habang makikita naman si Senior Sister Han na tila kinikilig dahil sa ipinapakitang kangasan ng ating bida sa kanyang harapan na para bang ipinababatid nito sa kanya ang 100% kaligtasan. Subalit makikita naman ang hangal na may masamang binabalak sa ating bida at sa isip-isip nito na babaliin daw niya ang balikat ng ating bida dahil wala daw itong karapatan para pagsabihan siya at pagbantaan na para bang sinasabi nitong wala siyang magiging laban kay Chen Feng. At habang nag-iisip ng madilim na plano ang hangal ang makikita namang agad na ding niyaya ng ating bida ang kanyang Senior Sister Han para umalis dahil baka di daw siya makapagtimpi sa hangal na agad namang sinang-ayunan ni Senior Sister Han at sambit pa nito na mas makabubuti na daw kung iiwas na lamang sila sa gulo at hahayaan na lamang ang mga hangal.
Subalit bago pa tuluyang makaalis ni na Chen Feng ay agad na nga ding isinagawa ng hangal ang kanyang madilim na plano kung saan pa simple niyang inatake ang balikat ng ating bida gamit ang kanyang balikat na sinamahan niya ng malakas na puwersa sa pag-aakalang basta-basta na lamang niya mababali ang balikat ni Chen Feng. Ang ginawa naman ng hangal na si Zhao Qi ay agad na napansin ni Senior Sister Han dahilan upang mapasigaw siya ng malakas habang sinasambit ang pangalan ng ating bida dahil sa labis na pag-aalala dito at kung saan iniisip niyang mapipinsala si Chen Feng sa pangyayari dahil sa lakas ng hangal. Maging ang tagapangalaga ng hangal na si Zhao Qi ay nabigla din sa mga sumunod na pangyayari dahil di niya inaasahang aabot pa din sa gulo ang sitwasyon kahit na tila wala namang balak makipagbanatan ng panig ng ating bida. At dahil sa naganap na salpukan ng magkaabilang balikat ng dalawa ay agad na tumilapon ang hangal na si Zhao Qi sa di kalayuan senialis na mas nanag ang lakas na taglay ng ating bida dito na makikitang may pagkamayabang pang sinasabihan ang hangal na sa susunod daw ay tumingin ito sa kanyang dinadaanan upang di ito nakakabangga ng ibang cultivator. Habang makikita naman ang patay gutom na si Zhao Qi na di matanggap na siya pa ang napinsala sa kanyang isinagawang pag-atake sa ating bida kaya naman nang hihimutok niyang sinabi sa kanyang tagapangalaga na magdamali daw ito sa pagkilos at tapusin daw nito ng mabilisan ang mayabang nating bida. Dagdag pa ng hangal na di daw niya matayanggap ang pagkapaoyang kanyang naranasan kaya naman kailangan daw mapuslang ni Chen Feng ngayon din upang makatulong daw siya ng mahimbing mamayang gabi. Na tinugunan naman ng kanyang tapat na tagapangalaga kung saan mariin itong sinambit na di daw madali ang gusto nito kung saan madami daw ang makakasaksi kung sakali mang paslangin nila ito sa mataong lugar subalit wag daw mag-alala ang hangal dahil sisiguraduhin daw niyang mapapaslang niya ito at di niya hahayaang makaalis pa ito ng Baishi City. Dahilan upang lalong lumaki ang ulo ng manyakol na si Zhao Qi at mariin itong sinabihan ng kanyang tagapangalaga na wag daw nitong papasangin ang ating bida ng lubusan dahil gusto daw niyang madala ito sa kanilang sect ng buhay upang may sigawa ang pagpapahirap at onti-onting pagkitol sa buhay ng ating bida na nararapat lamang kabayaran sa ginawa nito sa kanya. Habang sa kabilang banda naman matapos ng mabilisang salpukan ng dalawa ay agad na may pag-aalalang tinanong ni Senior Sister Han ang kalagayan ni Chen Feng dahil malinaw daw niyang nakita na tinamaan ito ng isang pag-atake kanina. Na tinugunan naman ng ating bida ang tulad ng dati ay may pagkamayabang niyang tinanong si Senior Sister Han kung nag-aalala daw ba ito sa kanya. Sambit pa nito na onti-onti na daw niyang nahahalata ang pagtingin sa kanya ni Senior Sister Han dahil sa mga ikinikilos nito subalit di na daw siya magtataka dahil matagal na niyang natanggap sa kanyang sarili na biniyayaan siya ng labis na kagwapuhan. Na di naman naitanggi ni Senior Sister Han subalit mariin din niyang nilinaw na ang pag-aalala daw niya sa ating bida ay walang ibig sabihin dahil wala daw naman siyang pagtingin dito at kaya lamang siya nag-aalala ay dahil sa inaakala niyang napinsala ito at baka daw nakakalimutan ni Chen Feng na pinanggagawan niya ito na aalagaan niya ang ating bida hanggat nabubuhay ito bilang pagsunod sa utos ng kanyang ama. Na agad namang tinugunan ng ating bida at marahan niyang sinabi na kung ganun daw ay aasahan niya ang pag-aalaga ng kanyang Senior Sister Han habang nabubuhay siya subalit di na daw niya ito pag-iisipan ng kung ano-ano. Na tinugunan naman ni Senior Sister Han at mariin niyang sinabi na dahil daw sa ugali ng ating bida ay ayaw na niyang gawin ang kanyang mga ipinangako dito dahil kasalukuyan na daw naman itong nagtataglay ng pambihirang lakas kaya nakasisigurado siyang magagawa na nitong ipagtanggol ang kanyang sarili. Subalit nagpatuloy parent sa pangungulit ang ating bida kung saan may pang-asar niyang tinugunan ng sinambit ng kanyang Senior Sister sa pagsasabing wag na daw ikaela pa ni Senior Sister Han dahil alam daw naman niyang ayaw nitong nakikita siyang nasasaktan. Na may pagkamasungit namang tinugunan ni Senior Sister Han at mariin niyang sinabihan ang ating bida na ayaw na daw niyang makipag-usap pa sa ating bida kaya manahimik na lang daw ito sa isang tabi. Na agad din namang tinugunan ni Chen Feng kung saan may panunuyo niyang sinambit na ibibili na lamang daw niya ang kanyang Senior Sister Han ng isang whip bilang regalo at para na din daw sa pagiging maalalahanin nito sa kanya. Na sinang-ayunan na lamang ni Senior Sister Han pagkat batid niyang pag nagpatuloy pa siya sa pagsisilita ng kung ano-ano ay magpapatuloy din lamang ang ating bida sa pangungulit sa kanya at baka umabot pa sa puntong mabunyag ang kanyang mga inililihim dito. At matapos ng panandaliang kulitan ng dalawa ay nagpatuloy na din ang mga ito sa paglalakad ng biglang may mapansing isang bagay ang ating bida kung nang mapansin niya ito ay agad siyang napasabi na nakita na din niya sa wakas ang kanina pa niya hinahanap na bagay.
Na agad naman tinanong ni Senior Sister Han kung ano daw ang tinutukoy nito at alin daw sa mga item na nasa harapan nila ang sinasabi ng ating bida na kanina pa nito hinahanap. Na agad namang itinuro ng ating bida at sinabi niyang sa wakas daw ay nakatagpo na din sila ng isa sa pinakamagandang material sa pagbuo ng matibay na whip-type weapon. Agad niyang ipinaliwanag na ang nasa kanilang harapan ay ang tinatawag na Root of Line Ate Supplejack at sa kanyang tansya ay isa itong 500 taon na. Dagdag pa ni Chen Feng na ang Root of Line Ate Supplejack daw ay mas maganda pa at mas matibay sa na-refine na iron material at flexible material para sa paggawa ng whip-type weapon. Masaya pa niyang sinambit kay Senior Sister Han na napakaswerte daw nilang dalawa ngayong araw dahil nakatagpo sila ng ganitong klaseng material na magagamit nila sa paggawa ng whip ni Senior Sister Han dahil sa oras daw na ma-refine na ito bilang whip-type weapon ay di ito basta-basta masisira lamang sa isang pakikipaglaban kahit na malakas pa ang makatapat nito. Na tinugunan naman ni Senior Sister Han at may langkot na tinig niyang sinabi na ganun pa man daw ay nakasesiguro pa din siyang napakamahal ng presyo nito dahil sa isa nga itong magandang material ayon sa paliwanag ng ating bida kanina at kung magkataon daw ay wala silang ganoong kalaking halaga para makuha ito. At nang marinig ni Chen Feng ang hinaing ni Senior Sister Han ay mas minabuti niyang itanong ang halaga ng item sa vendor na nagbabante nito kung saan agad niyang tinukoy kung magkano daw ba ang ugat ng line Ate Supplejack. Na agad namang nilinaw ng vendor kung saan tila may pagkaseryoso niyang sinabi na ang ugat daw ng line Ate Supplejack ay nagkakahalaga ng 300 na mga medium grade spirit stone at sa tuno ng pananalita ng patay gutom na vendor ay para nitong ipinababatid na walang karapatang magtanong ang mga gaya ng ating bida na tila walang kakayahan para mabilis ito. Subalit agad din namang ipinunto ng vendor na kung di daw kayang bilhin ng ating bida sa ganun kalaking halaga ang kanyang item ay papwede daw naman silang gumawa ng kasunduan kung saan tanggapin daw niya ang isang barter basta daw at ang item na ipapalit ni Chen Feng sa kanyang item ay magkakahalaga ng parehong presyo o di kaya naman ay mas mataas ng bahagya. Nang matapos namang makapanalita ay vendor ay agad na naunawaan ni Senior Sister Han ang tuno kung paano ito magsalita kaya naman ang hihimutok niyang sinabi na masyado daw at ang gaamon ng vendor para presyuhan ng 300 na mga medium grade spirit stone ang item nito kahit na madami pang proseso para ma-refine ang kanyang item. Na agad din namang tinugunan ng vendor at mariin niyang sinabihan si Senior Sister Han na umalis na lamang sa harapan ng kanyang pamilihan kung di nito kayang bilhin ang kanyang mga paninda. Kaya naman mariing sinabi ni Senior Sister Han sa ating bida na hayaan na lamang daw nilang mabulok ang paninda ng patay gutom na vendor kisa magbayad sila ng napakalaking halaga na di naman angkop na presyo ng isang ugat. Subalit agad lamang na sinabi ni Chen Feng na ayos lamang daw sa kanya kung malaki ang presyo ng ugat ng line Ate Supplejack dahil di daw naman nila babayaran ang 300 na mga medium grade spirit stone bagkus ay makikipag-barter na lamang sila dahil tanggap daw naman ito ng patay gutom na vendor. Matapos niyang masabi kay Senior Sister Han ang gusto niyang sabihin ay marahan niyang sinabi sa patay gutom na vendor na kukuhanin daw niya ang item at habang nagsasalita ay makikitang may kung anong item ang kinukuha ni Chen Feng sa kanyang lalagyan bilang kapalit na pang-barter. Subalit bago pa niya mailabas ang item ay may isang hangal ang nagsalita at mariin nitong sinambit na siya daw ang kukuha ng ugat ng line Ate Supplejack na labis namang ikinagulat ni Chen Feng na makikitang napalingon pa ng may pagtataka sa hangal na nagsalita. Ang hangal palang nagsalita ay ang manyakol na si Zhao Qi kung saan may pagkamayabang niyang sinambit sa vendor na gusto daw niyang ipalit ang kanyang crystal core para sa line Ate Supplejack habang sa parihong oras naman ay mabilis nitong ibinato ang tinutukoy niyang item na gagamitin niya upang makipag-trade sa patay gutom na vendor. Saglit lang mga idol dahil bibigyan ko kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan ito ay 100% free. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. At nang makita naman ng patay gutom na vendor ang item na gustong ipang-trade ng hangal na si Zhao Qi ay agad niyang tinanggap ang alok senialis na sa hangal na nga mapupunta ang ugat ng line Ate Supplejack na gustong makuha ng ating bida at habang may pagkamanghang ekspresyon ay mariin niyang sinasabi na ang crystal core daw na ito ay mula sa isang demon beast na may lakas ng 5th level of posterior heaven. Nang marinig naman ng hangal na si Zhao Qi ang pagtanggap ng vendor na makipag-trade sa kanya ay may pagkamayabang niyang sinabihan si Chen Feng na di daw niya hahayaang makuha nito ang ano item na gusto nitong makuha bilang kabayaran daw sa kapangahasan nito na banggin siya kanina.
Maya-maya pa ay muli nang nagsalita ang vendor at may pagkamagalang niyang sinambit na ang ugat daw ng line ate Supplejack ay pagmamay-ari na ngayon ng hangal na si Zhao Qibaoang sa parihong sandali naman ay maayos niyang iniaabot ang nasabing item. At nang makita naman ito ng ating bida ay agad niyang pinigilan ang vendor habang mariin niyang sinasabi na sa pagkakaalam daw niya ay may patakaran ang Baishi City na kung sino ang nauna sa item ay siya ang dapat na makabili at nangangahulugan lamang iyon na sa kanya dapat mapunta ang ugat ng line ate Supplejack dahil sila ang nauna para dito. Na agad namang tinugunan ng vendor kung saan may pagkamagalang niyang ipinaliwanag sa ating bida na bagamat tama daw ito sa kanyang pagkakaalam subalit may karapatan daw naman silang magbigay ng item sa mga bumibili na may mas mataas na halagang iniaalok sa kanila kaya pagpasensyahan na lamang daw sila ng ating bida. Subalit agad ding umandar ang pagkapatay gutom ng vendor kaya naman may mahinang boses niyang sinambit na kung talagang gusto ng ating bidang makuha ang line ate Supplejack ay magagawa daw naman ito nito basta kaya nitong makapag-offer sa kanya ng mas mataas na presyo o di kaya naman ay may mas mataas na halaga na pang trade. Dagdag pa nito na makasisiguro si Chen Feng na sa kanya mapupunta ang ugat ng line ate Supplejack sa oras na makapaglabas ito ng item na may mas mataas na halaga kisa sa crystal core na iniaalok ng hangal. Subalit ang lahat pala ng pag-uusap ng dalawa ay mariing pinakinggan ng hangal sa isang gilid kaya naman bigla na lamang itong humagalpak ng tawa sa tabi ni Chen Feng habang may pag-iinsultong sinasambit na wala daw namang mailalabas na mas mataas na item ang ating bida kumpara sa kanya dahil sa itsura pa lamang nito ay nakasisigurado daw ang hangal na di pa man lang nagkikita ang ating bida ng demonic beast na nasa antas ng 5th level of posterior heaven. Habang makikita naman si Chen Feng sa tabi nito na wala namang paki sa mga pinagsasabi ng hangal at di man lang umiimik na animoy nagtitimpi lamang ng sobrang galit na nararamdaman. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita ang hangal na si Zhao Qi at may pagkamanyakol niyang sinambit sa ating bida na wala daw namang problema kung di nito kayang makapag-offer ng item na may mas mataas na halaga kumpara sa kanyang crystal core. Basta daw at matutulungan siya ng ating bida na kausapin ang senior sister nito para sumama sa kanya at makabakbakan niya ito sa kama. Dagdag pa ng hangal na isang gabi lang daw naman ang kanyang hinihiling dahil sapat na daw ang sandaling iyon para mas ulit niya ang bakbakan at pag nangyari daw ito sa tulong ni Chen Feng ay maluwag niyang ibibigay ang ugat ng line ate Supplejack. At nang marinig naman ni Senior Sister Han ang kamanyakulan ng hangal ay malakas niyang sinambit sa harap ng madaming cultivator na wala daw kaiyahiya ang hangal at para sa kanya daw ay 30 pulgada ang kapal ng mukha nito. Maya-maya pa habang naghihimutok sa galit si Senior Sister Han dahil sa kabastusan ng hangal ay bigla namang kumilos ang ating bida sa pamamagitan ng pagtapik niya sa balikat ng hangal dahilan upang may pagtataka itong mapatingin dito. At labis siyang nagulantang sa sumambulat sa kanya dahil makikita ang malademonyong postura ni Chen Feng habang may nakakatakot na tinig niyang sinambit sa hangal na minsan na daw niyang pinalampas ang kahibangan nito subalit muli daw itong pumunta sa kanya para mastan kaya naman di na daw niya kasalanan kung sa sandaling ito ay di na siya makapagtimpi pa at tuluyan niyang mawakasan ang buhay ng hangal. Kaya naman halos matuno na ang hangal sa sobrang takot na nararamdaman at may panginginig na boses niyang sinambit na ang kanya daw namang mga pinagsasabi ay isa lamang mungkahi at kung ayaw daw naman ng ating bida ang kanyang sinambit ay hayaan na lamang sila at umalis na lamang ito. Di na sana makakalampas ang hangal sa kanyang kahangalan buti na lamang at isang boses ang nakapidyo sa ating bida na gumawa ng di maganda kung saan may malakas na boses na isinigaw ni Senior Sister Han ang pangalan ni Chen Feng. At matapos nito ay mabilis na linipitan ni Senior Sister Han ang ating bida at marahan niya itong sinabihan na beon na ang hangal kasama ng line ate Supplejack at mas mabuti pang lumisan na lamang sila sa pamilihan. Na ipinagtaka naman ng ating bida kaya naman mariin niyang tinanong si Senior Sister Han kung bakit daw sila aalis kaya naman niyang bilhin ang ugat ng line ate Supplejack. Habang sa parihong oras naman ay mariing iniisip ni Senior Sister Han na di niya pa pwedeng hayaan na lamang si Chen Feng na gumawa ng di maganda sa harap ng madaming cultivator lalong-lalo na at karamihan sa mga ito ay may nararamdamang inggit dahil sa biglaan nitong paglakas. Maya-maya pa matapos bumaba ng high blood ni Chen Feng ay mabilis niyang ilinabas ang item na gagamitin niya para makipag-trade kung saan agad din niya itong iniabot sa vendor habang tinatanong niya kung sapat na daw ba ang ilinabas niyang item para makuha ang line ate Supplejack. At nang makita ng lahat ang item na nagmula kay Chen Feng ay labis na nagulantang ang mga ito kung saan kitang-kita ang mukha ng mga ito na di makapaniwala sa kanilang nakikita.
At laking pagtataka nila sa kung papaano daw nakakuha si Chen Feng ng isang pangil mula sa Black Blood Serpent dahil napaka-impossibly daw na makuha ito sa isang mabangis na halimaw. Habang ang hangal namang si Zhao Qi ay walang kaalam-alam sa kung ano ang pangil na ilinabas ni Chen Feng kaya naman may panglalait pa niyang sinambit na isa lamang daw naman itong uri ng basurang pangil ng mababang uri ng halimaw kaya naman di daw nito matutumbasan ang kanyang crystal core na galing sa isang demonic beast na nasa antas ng 5th level of posterior heaven. At ang muling pagsingit ng hangal ay labis na ipinanggigil ni Senior Sister Han na makikitang tila gustong-gusto ng durugan ang makapal nitong pagmumuka na saksakan daw naman ng pangit. Subalit nang marinig ng vendor ang sinambit ng hangal ay agad niyang ipinamukha dito kung gaano kahalaga ang tinutukoy nitong basura sa pamamagitan ng paglalahad ng lahat ng patungkol sa pangil na ilinabas ni Chen Feng. At una niyang bungad upang mahimasmasan ang hangal na ang Black Blood Serpent daw na kanilang tinutukoy ay nasa antas ng 6th level of posterior heaven kaya naman napakahalaga ng matibay nitong pangil. Dagdag pa nito na ang pangil na ito ay kayang makagawa ng isang bone-type weapon na may pambihirang lakas at ang mas mahalaga pa sa item na ito ay ang tinataglay daw nitong kamandag kung saan mas mahalaga pa daw ito sa pangil o kahit na sa walang kwentang crystal core ng hangal. Agad namang nawala ang kay-abangan ng hangal nang marinig niya kung gaano kahalaga ang pangil na galing kay Chen Feng at di din ito makapaniwala kung papaano daw nakakuha ng pangil ang gaya ni Chen Feng sa isang halimaw na nasa antas na ng 6th grade level of posterior heaven. Dagdag pa nito na maging sa kanilang sect daw ang mga kilalang malakas na disciple ay di pa niya nabalitang may ganitong uri ng item o kahit na anong item na galing sa halimaw na nasa antas ng 6th level of posterior heaven. Habang sa parihong sandali nang marinig ni Chen Feng na alam pala ng vendor ang kahalagahan ng kanyang item ay agad niyang nilinaw kung sapat na daw ba ito para e-trade sa line ate Supplejack na ibinibinta nito na. Agad namang tinugunan ng vendor at tuwamang-tuwa nitong sinambit sa ating bida na mag-intay-dak lamang ito dahil papackage pa niya ang ugat na gusto ni Chen Feng nang sa ganon daw ay di masyadong nakakahiya para sa ating bida. Masaya pang dagdag ng vendor na kung sa tingin daw ng ating bida na talo siya sa naganap na palitan ng item ay makapapayag daw naman siya na pumili pa si Chen Feng ng isa pang item para makadagdag sa ugat na gusto nitong makuha. At nang marinig naman ng ating bida ang sinambit ng vendor ay agad niyang kinuha ang isa pang item na kanyang natitipuhan at nang makita naman ito ng vendor ay masaya niyang sinabi na napakagaling daw ng ating bida sa pagpili dahil nagustuhan nito ang isang ancient refined iron na kagaya din ng halaga ng ugat ng line ate Supplejack. Matapos naman ang palitan ay agad na ding lumisan ang dalawa habang naiwan naman ang vendor's ark kung saan mariin niyang sinasambit habang nakatingin sa pangil ng Black Blood Serpent na napakamangmang daw ng ating bida dahil mas pinili nitong kunin ang walang kwentang bakal kaya mukha daw na lubhang napakaswerte niya ngayong araw na ito. Habang makikita naman ang dalawa na tuluyan ng lumilisan habang nagkukulitan sa kanilang paglalakad. Habang naiwan naman ang manyakol na makikitang naghihimutok sa isang gilid habang sinasambit na 2 beses na daw siyang ipinahiya ng ating bida kaya kailangan na talaga itong mapuslang sa kahit na anong paraan. Na agad namang tinugunan ng kanyang taga-Pangalaga kung saan mariin niyang sinambit na kumalma lamang ito dahil di daw naman niya hahayaang makaalis pa sina Chen Feng sa Baishi City ng buhay at sisiguraduhin daw niyang binigyan niya ito ng leksyon sa oras na makalabas na ito ng Baishi City. Na agad namang tinugunan ng hangal at may pagkamanyakol niyang sinambit na magdahan-dahan daw ang kanyang taga-Pangalaga sa oras na makalaban na nito ang ating bida dahil gusto daw niyang mapanood ni Chen Feng kung papaano siya magpapakasesa sa senior sister nito upang masawi daw ito ng may labis na sama ng loob sa damdamin. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa ating bida kung saan kasalukuyan na itong nasa labas ng Baishi City kasama ni Senior Sister Han at habang nakatingin sa kinuha niyang kopiraso ng bakal ay mariin niyang sinambit sa kanyang isipan na ng oras daw na makita niya ito ay bigla na lamang daw nag-react ang kanyang dragon blood sa ancient ding sa di malamang dahilan. Dagdag pa nito na bagaman daw at wala siyang idea sa kung ano at para saan ang item na kanyang nakuha ay nakasisigurado naman daw siyang may mahalagang gamit ito sa kanya dahil nagawa daw nitong maakit ang dragon blood sa kanyang katawan. At ang pag-iisip naman ng malalim ni Chen Feng ay agad na napansin ni Senior Sister Han sa kanyang tabi dahilan upang tanungin niya ang ating bida patungkol dito. Na agad namang tinugunan ng ating bida at mariin niyang sinambit na wag na lamang daw yung pansinin ni Senior Sister Han dahil wala lamang iyon dahil iniisip daw lamang niya na napakaswerte nila ngayong araw dahil di sila nabigo sa kanilang ipinunta sa Baishi City.
Dagdag pa nito upang ibahin ang usapan na sa oras daw na makabalik na sila ay agad itong magpahanap ng mga iba pang material kay Uncle Han upang makagawa na ito agad ng panibagong whip-type weapon ni Senior Sister Han. Na tinugunan lamang ni Senior Sister Han ang pasasalamat habang makikitang tila kinikilig ito sa ating bida dahil sa labis na pamumulan ng kanyang mga pisngi habang naglalakad kasabay ni Chen Feng paalis ng Baishi City. Maya-maya pa habang naglalakad ang dalawa ay may biglang naramdaman ang ating bida na papalapit sa kanilang kinatatayuan dahilan upang mariin niyang sabihin kay Senior Sister Han na itabi na ang ugat ng line Ate Supplejack dahil meron daw dalawang cultivator ang papalapit sa kanilang kinatatayuan. At matapos maitabi ni Senior Sister Han ang kanyang line Ate Supplejack ay agad nang sumambulat sa kanyang harapan ang tinutukoy ng ating bida kung saan nang makita ito nito ay agad niya rin itong nakilala kaya naman may pagkamasungit niyang tinanong ang dumating kung ano daw ang kailangan nito sa kanilang dalawa ng ating bida. At ang dumating pala ay ang dalawang hangal na sina Zhao Qi kung saan may pagkamayabang niyang sinambit kay Chen Feng na buti na lamang daw at inabutan pa niya ang mga ito dahil di daw niya palalampasan ang pamamahiyang idinulot nito sa kanya kanina at ngayon daw na wala nang makakakita ay sisiguraduhin niyang magsisisi ito sa kapangahasan nito sa kanya kanina. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan masasaksihan natin kung ano ang pinaplano ng dalawang hangal sa ating mga bida at bukod pa dun ay makakasaksi din tayo ng labanan sa pagitan ng dalawang panig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag na ring kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa itong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.